another bag break for this time with Jaren. Thank you kay Jaren. Ang bait-bait ni Jaren. Bumalik siya para makapag-bag break kami. Nakakaya naman. Okay lang. Of course, alipin ko. Hey, ate! Hindi kita! Kinuran ko siya kasi tinito na ako ng Uber. Pero si Jaren ay lagi may bag. Opo. Talagang staple sa outfit mo na sa lakad mo everyday ang may bag. Ganito kalaking bag. Parang normally, ito lagi yung day-to-day bag ko po. Kasi when I don't have a bag, I'm weird. Parang I'm missing something. Oh, ito yung personal bag mo. Okay. Hindi siya work bag kasi kung may taping iba, ang daming dala nun. I'd say this is like my day-to-day untaping bag. Because I only carry a small luggage with sapatos or... Makaya mo na yung floppy. This one's just for... Patingin niya, kung mabigat. But in fairness, hindi naman masyado. Kasi bigat kami ng mga bag ng mga girls na maraming dala. Ano ang laman ng bag ni Jaren? Ikaw my bag? Oo, ikaw siyempre may yung cut na nandito lang sa labas. Okay, let's start with... syempre, tissue. Ito ba before showbiz, may tissue ka na rin sa bag? Dito lang sa Philippines na lang. Kasi syempre, ang init dito. So, I bring a tissue. True, ang init dito sa Philippines. Next, my fan. Of course. Ba't lahat may ganito? Ako na talaga ang dami kong post na ganito pero wala akong ganito. Kasi, lagi ako naka-jacket. I see so many comments, hindi ko London jacket. Actually, but sanay ako mag-jacket, so it's okay. And I'm always in aircon naman. Pero, when I go out, naiinitan talaga. Actually, ang dami ko rin nababasa actually sa Reddit na nagsasabi, ang dami namin nakikita naka-hoodie, naka-jacket. Pero ang init naman sa Pilipinas. Pero kasi for sa mga pag nasa ABS kasi centralized, tapos aircon naman usually. Tapos pag artista, hindi naman sila parang staff na lakad na maiinitan. Kahit nga ako nakaganto, hindi pa pero centralized aircon kasi. Pero kailangan pa rin ng ganito. Pag nakikita nyo, hindi nyo nakikita off-cam si Jacket. Before sumalang na pag-acoustic na set, bago sila mag-sumalang, yung mga jacket nila nakababag lahat sila nag-electric. Aminin mo, kita ko. That's true. And next, I have my sunglasses. Wala naman ba yan? Hindi po. These are sunglasses normally, pero ngayon walang laman. May grade ba yan? May grado? Wala po. Pang formula? Pang formula. Even sa pagtatagalog ni Jaren. Opo. My headphones, of course, must. I always listen to music. So. Dahil ba singer ka? Or I think mahilig lang talaga ako sa music. Anong music? Right now I'm listening to more OPM, especially from ASAP as well. Because when I did the plot of Miss, I was so excited because gusto ko yung kanta na yun. Yeah. Ngayon ko lang nakausap ng ganito si Jaren, Actually. Grabe pala yung accent mo, no? Kasi pag nasa labas, di ba yung mga usap parang hindi naman ganito kahaba, pero grabe pala yung unfaithful lang talaga ng accent. Pero ang sarap sa tenga. Okay, balik natin to, ba? Wala nang laman yung first compartment. Wala na po. Yan, nilalakot ko. Malinis yung gamit niya so far. Walang mga nagkalat na coins. And kung ano man. So far. My glasses case po. Bigat naman ito. Ito yan. For this. Ang bigat-bigat naman ng... Ba't naman ganito yung case mo? Kasi pang mamaalin. Wala akong ganito yung Gentle Master. Ganito na case ng Gentle Master. Ang indo natin. And wire. Pero walang plug. Marami naman mahihirap. Exactly. So, always a wire. Because I'm always on my phone din, so I need to charge my phone. Yes. Baka naming meds. Medication. One for my allergies. Ano yung allergy? I'm allergic to fish. Yeah. So, paano yung food box natin palang fish? Sometimes I'll just order. Pero kumakain ka naman ng food pack dito, di ba? Yung mga nasa ano. Yeah, lahat ng artista kumakain kaya dito ng food packs. Really masarap kayo. Yeah. Ayun, hindi, meron naman sinasabi naman pag may allergic, para ba, di ba may ganun naman tayo? Sabihin mo pala yun dapat, para iba yung food mo. Some menthol for my head if I have a headache.
Paracetamol. Yes, of I course. always have paracetamol and gum. I always have gum. So, just in case my breath smells or anything, I have gum. At saka pag ina-acid, kung ayaw mo mag-take ng gamot, pag ina-acid ka, okay na nagkagam. Wala na? Wala na po. Yun na yun? Yun na yun. Ano pa? Ano po? Hand sanitizer. Hindi siya nakagaling dito. Hindi po. Sanitizer. Sanitizer. Ang dami compartments ng bag. This is accessory. Yung may nasa That's what I always have on my Oh, hand. So I always have this. Uso pa ba yan? Hindi kasi matagal na uso sa Pilipinas sa mga boys na may gano'n. Hanggang ngayon ba? Bumabalik-balik naman. I always wear this naman, even back in London. Ano sa London nagaganyan ka ba? Something on the side. Para saan siya? Parang wala lang, forma. Forma lang, just for your clothes. Sometimes, sinasabi ko yung susi ko dito. For convenience rin. Yung iba kasi nakikita ko ganito, di ba nakaganto sa lalagyan ng belt? Tapos yung iba nakakonect sa wallet. Yeah. Di ba parang hindi mo dukot sa wallet? Pero ito, mostly pang forma. Pang forma lang. At least sa abroad pa, sa ano pala, UK. UK, opo. Nagaganda din pala sila ito. Then, the final compartment. Ay! Nasa third compartment tayo. Ayan. Common na may mga resibo. Ano yan? Breadwinner? Opo, ano breadwinner? Tingnan natin anong date to. 26. Ano to? Black screening. Black screening. Kasi parang nakita ko yung, habang nasa Japan, sabi sila dyan, parang lahat ng black screening kasama kayo yung Mais. Opo, we went through the black screening in Rockwell. And then, yeah. Pero marami ng black screening. In fairness, so hindi ko pa nakakapanood habang showing mo yung breadwinner. A pen. Okay. Tapos may pen. Something to sign with. May wallet ko. Ano yung wallet? Card holder lang. Card holder lang. Ganun pala talaga? Opo. I don't really carry around cash. Anong cards dito? Parang puro calling card. I have... It's for coffee. My actual... Wala naman nila nakita. Yung actual card na. Pero UK card pa yun. Opo, UK card. Ay, this is a hotel rookie. Ba't na sa'yo? I didn't give it back. Well, marami namang pinag-guilty sa gano'n. Kasi ang dami kong kilala ginagawang souvenir yung keycard ng mga hotels pero pinapabalik na dapat. And then I have, this is my travel card in London. So this is what you need to get around bus or train. O sa mga metro, gano'n. But I think that's expired now. Mayor of London. Ay, hindi pa! Kaya pa pag bigla kang umuwi ng London, pakita natin yung tignan yung face. Pero anong year to? Anong year itong kinuha itong card na ito? I got this. Ang bagets mo pa dito? 2 years ago. 2 years lang to? Opo, 2 years. Kasi totoy ng 3 pa lang. Laki ng difference. You use this card when you're a teenager in London. Niloload din yan. Niloload din. But you have this card if you're a teenager for buses and trains to be cheaper. May discount? May discount. May student student discount. Parang Philippines. It's cheaper for teens. Ay, dapat pala may ganito na rin sa Pilipinas, no? Kasi hinahanapan ka pa ng school ID or PWD ID. At least may ganito na lang sa tayo. Soon, malay mo. Summer seats inside here. Pero itong kuyan mo na card case, binili mo, may nag-gift sa'yo. Opo, gift. Gift niyo. My auntie. Ay, may iba ka pang cards. Baka may mga school ID ka pa ba dyan? Wala. I think it's in my old. This is my old gym membership. Oh, actually. London. Sa London ako. Wala mga pictures na nanliligaw dyan. Ay, wala po. Bakit? Hindi yan uso sa London. Wow. Sa Pinas na pala uso. Opo. I only noticed that when I came to Philippines. Meron. Who's in your wallet? Sa kahit sa both ba, sorry, ang Pinoy? Opo. Wala sa wallet nila wala? Wala po. Sure ka? May family picture yun for sure. Meron ba sa wallet mo? So, meron pag usually, the wallet ko ngayon wala na picture. Wala.
Mga religious westernized. Westernized. Yun na yung pinakawalan mo. Wala kang cash. Asan cash mo? Cash. Everything is on my phone on my card. Paano yung mga hindi pwedeng phone? Nasa kumpanya yun. Because sometimes I would normally have loose change. Ngayon wala. Pero ngayon wala. In fairness, hindi niya makalat yung bag mo ha. Hindi mo naman nilinis yan before tayo. Hindi ko naman. Yun na yun. Yun na yun, that's my bag. The secret pocket sa last confinement. Ano ba itong bag mo? Maganda. Matagal na itong bag. But 2 months lang. Yes. It was perfect for work. Kamusta naman so far yung life outside PBB? It's crazy. The life outside PBB. Super busy. I didn't expect any of this. Be a slow journey. But when I left PBB, I saw how crazy everything is. And now I'm still coming to terms with. Hindi pa nagsisink in lahat? Hindi pa. Naluloko nga ako. Sinasabi ko sa kanya lalo na nung lahat ng asap. Sabi ko, tatlo. Ba't ang dami siniship sa'yo? Hindi ko po alam. Bakit? Sagutin mo dyan. Bakit? Why? I didn't expect that many ships when I left. Ang dami ha. Ang daming Jarfia. Ang daming Jarcolet. Tapos meron pang ano nga? Kairen. Ang dami ka. Ang Kairen, yung iconic debut na trend, 2 days, number 1. Opo. Tapos yung Jarcolet, grabe rin yung engagement. Nung nag-picture tayo sa Tapos yung Jarfia, given naman ever since. Kahit ng special. Bakit? That's a good question. Why? Sa tingin mo bakit? I think so many fans saw how good of a relationship I had with these girls was that they turned it into a ship. So nag-start pa lang sa loob ng bahay na okay yung relationship? Appreciation sa either me and the other ship. Pero ikaw, kamusta naman sa pakiramdam mo yung tatlo-tatlo? Lalo na pag nasa studio, may isang group, isang side Jarfia, isang side Kairen, isang dito Jarcolet. Of course, ikaw na when I see it, grabe siya, I'm like, no way, there's so many people and so many ships. I can't wrap my head around it. Pero sobrang grateful din ako because that means it's like more people appreciating and supporting me and the other individual in the ship. So sobrang grateful din ako. Madali sa girls kasi kung ako si Colette, ako si Fiang, ako si Kai, nasa ego kasi tatlo. Hindi naman kita papipiliin. Hindi naman natin, ayaw din natin, walang pinipili tayo. Pero in one word, anong adjective ang ibibigay mo for Fiang? To describe Fiang. Ito na, mas nakilala mo sila after PBB. Right now. Yes. Outside, nasa outside world na kasi syempre iba yung confined pa kayo sa house. Si Fiang. For Fiang, I'd say adjective. Sige, kahit ni adjective po. Now, charot. Verb? I'd say very easygoing. Easygoing si Fiang. I feel like anywhere you put her, kaya naman yan. Ikaw din, personally, ganun yung nafe-feel mo with her. Okay. Yeah. Easygoing. So madali ka, hindi ka walang pressure. Walang pressure, walang ganun. Talaga? Kahit from UK ka na Inglesero, ganyan. Di ba, kilala naman natin si Fiang, di ba? But I'd say, speaking with so many Filipinos and speaking more in Tagalog, it's made me better at Tagalog. And naiintindihan ko naman lahat ng Tagalog. Kasi di ba, binagay ko na rin kasi si Fiang, so alam ko rin yung pagkakalog niya, one of the guys na ang cool niya lang, so okay ka din doon. So ganun easygoing si Fiang. Si Kai, our beauty queen Kai. For Kai, I'd say star talaga for Kai. In what sense of the word star? I'd say now knowing her and now we're in showbiz, I see how wherever you put Kai in, like Kai, she can easily do it and she'll make it look good at the same time. So pag sinabi mo mong star, she can easily shine? Yeah, exactly. She can easily shine, whether it be through singing or just for picture taking. Yun lang, star. Ay,
yung sa relationship niyo dun sa ano yung nafe-feel mo? Kasi yung Star, yung dating niya sa lahat, yung between you. With me too, Star pa rin. So, mesmerized ka. May gano'n ba? Nakikita ko kayo yung mga video, yung Bardagulan na kayo Bardagulan. Opo. People call us Video ni Captain Luz. Tom and Jerry ang tawag sa akin. Kasi that's how it was in the house as well. Kulitan din. But I'd say as a whole, Star talaga. Pero pag on stage. Pero on stage. Wow! Diba being on stage? Okay. Easygoing, yeah. Star, Kai, si Colette. Colette, I don't know, it's not just one word, pero I'd say coming out of her shell. Oh, ngayon. Opo. Iba na parang from the Colette na nakilala mo inside the house. It changed. Talaga. Because I'd say in the house, I'd say medyo mahihain, but it's good. And now, I see that she's doing ASAP dance prods and she's putting everything into it, so... She's finding her, ano na rin siguro, exactly. kung ano yung base niya. She's more comfortable. In fairness. Yeah, that's how I see it. Pero ako, first time ko lang din talaga maka-interact si Colette nitong cycle natin ng ASAP. Parang pares kasi nagbibisaya kasi eh. So, Bisaya. So, at ease agad siya sa akin eh. Natatawa ako sa kanilang video, sabi, okay lang ba kay Jordan? Sabi niyo ba kay Jordan? Matahiya ako siya sa'yo. Ewan ko po. I have no idea. Ikaw, wala ka namang gano'n. Wala ka, sa tatlong girls na yun, wala ka nafe-feel wala namang nafe-feel ka na medyo, naiilang. Hindi in a negative way. Yung medyo, uneasy na. Wala naman. Na hindi negative na feeling. I'd say, wala namang ganun sa any of the shows. Hindi na nakita tatanong kung sino yung pinakakilig. Ayaw naman natin kasi ng fan wars pa, di ba? Iniiwasan natin yan. Hindi ko lang talaga mag-gets bakit tatlo. No? Oh, that's a good question. We can ask the people. Bakit? Why? Why? Yung Jarkulet, why Jarkulet? Yung Kyren, why Kyren? Jarfiang, why Jarfiang? Comment down below. Yes, bakit ka? Bakit?